Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula nga to before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines. So, proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Good afternoon! Good afternoon! Masakit kayo na lamunan nga pala ni Miss Ana. Yes, magandang hapon. Nag-concert kasi ako magabi. Ganon ba? Masyado, hindi ala kaming ticket. Hindi. Libre kasi yun eh. Hindi kayo pumunta. Oo nga. Libre naman, hindi pa pumunta. Ganon nga. So, welcome home mga kaibigan sa ating Farmer's Talk. At araw po ngayon ng Martes, siyempre, magsasama-sama tayo, no ho? Yes. Ngunit bagong lahat ay yung ating nalalapit na seminar. Yes, malapit na. Sa Sabado na po yan, May 25. Ayan po, free seminar, May 25, Attovy main office po, 8 o'clock. Ang pag-aalaga ng patabaing kambing, kahit sa likod, bakuran nyo lang. Yan. Yan po yung title natin. Pwede pa tayong magpalista, pwede pa. Yes, pwede pa po. Mga ilang araw pa. Sabado na ho yan, this coming Saturday, huwag kayo mawawala. Accept natin kahit ano yan, kahit Friday, yun. So, yan po, at sana ay makarating po kayo ng payapa dito sa ating office, dito sa Villa Carolina 1 Subdivision, Tunasan, Muntinlupa. Bueno, tayo po ay magpapasimula na agad. Sayang sabi nga ang oras at narito ang ating paksa for today. Ayan. Kailangan ba talaga mag-upgrade ng lahi ng baboy para gumanda ang produksyon at kita? Yun. Kailangan ba talaga? Yun ang doon, dating Kasi yun yung pakaraniwan na nagiging dahilan kung bakit hindi lumalaki yung baboy. Mahina yung paglaki, kung yung litter size. Parang panlahat na yan, kumbaga sa mga inahin at saka sa mga palakihin. Yes. Oo. So, ang unang tanong muna dyan, ano bang ibig nyo sabihin ng upgrading? Ayan. Ano bang kahulugan ninyo, mga partner, sa inyong opinion? Pag sinabing upgrading. So, mag-upgrade ka, syempre, ng mga stocks mo. Kumbaga, imbis na, kung sa backyard ka lang, yung mga native na puti siya, pero alam mo yung halo-halo ng mga inbreeding na yung breed mo. Yes. Kumbaga, ayun naman, magle-level up ka na naman. Ayun, level up. Ikaw naman, partner, sabi na upgrading. Para sa akin, yun din. For example, kapag native ka rin, tapos lalagyan mo siya ng ibang lahi, so yung magiging anak nun, magiging upgrade na din. Upgraded na. Yes. So, sa madaling salita, pinapataas po natin ang uri, no, ng performance at ng kalidad at katangian ng ating alaga. So, upgrading. Ngayon, tingnan natin ang meaning upgrading sa iba pong mga expert. Basa. Yes. Upgrading in general. Crossing of two livestock breeds with a specific purpose in mind. Improving one of the breeds. Ayun. So, ano ba target natin? Di ba? Kung anong katangian ang gusto nating makuha nung ating alagang hayop,
hahanap ka nung isang makakamate. Yes. Oo. Kaya crossbreed. Kunyari, itong baboy na to malapad ang balakang. Ayan, dahil maggagawin mo siyang... Balakang ha? Oo. Kasi pag inahin, ano? Gusto mo magkaroon ng anak na doon kukunin yung inahin mo. So, yung iyo namang alaga ay halimbawa lalaki yun sa'yo, Oo. no? So, ito naman ang katangi niya ay ganito, parang gano'n. So, kukuha ka doon ng mga katangian na gusto mong taglayin na magiging anak. Yun. Okay, kumbaga yung dati nating diniscuss dito, kasama dito yung phenotype saka genotype. Yan. Ano nga ba yung phenotype sa loob ba ng katangian? Yan yun yung physical appearance. Ah, yung panlabas, phenotype, panlabas. oo. Yun yung Oo. genotype is genetics. Panloob. Yun. So, yung panglabas ay Phenotype. phenotype. Yung Tapos loob. yung genotype, Oo. yun yung genetics. Yung mga yung mabilis siyang lumaki, madaming umanak. Oo, pero yung panlabas naman, halimbawa nun ay kunyari, gusto mo na, yun, sinabi ko, no? yun, Malaki ang balakang. Oo. Gusto O yung kaya- pasok yung muso. Oo, yung mga tapos ganun. yes. Kaya, syempre baboy, syempre, di ba? May yung snout. Yung balita mo ka, mas Oh, malaki yes. katawan. Ayan. Yung So, turo, yung ano tawag wag naman tenga. yung gusto mo maging triangle ang tenga. Wala naman ganyan. Oh, yung malalapad, mahahaba. Yan yung mamasin. phenotype. Sa makatweet, pag gusto mo i-upgrade, mamimili ka nung gusto mong maging direksyon, performance ng iyong alaga. Ayan. Si Madam nga pala, hindi natin natanong. Para sa iyo, ano ang upgrading? Upgrading para sa akin is kumbaga mas pinagaganda natin yung quality ng baboy. Kasi kung ano yung mga, yun nga, pag sa upgrading kasi, yun yung pag pinapa-upgrade mo yung lahi ng baboy, mas kumbaga nakakapili ka ng kung ano yung magandang characteristics na gusto mong palabasin sa inyong magiging Oo, alaga. kasi kung ano yung meron sa alaga mo, yun ang mamamana ng anak eh. Yes. Okay. So, tignan natin yung mga karaniwan po, nangolekta tayo ng mga karaniwan dahilan kung bakit sila nag-upgrade. O di ba sa Facebook sinasabi, mag-upgrade ka naman kasi yung ganyan ang nangyayari sa inahin mo, laging naagasan, nagaganito, o ang bagal mag-hit. Yun, di ba? Yung isa yun. Oo, so tignan na natin. Nag-enumerate po ang Team Atobi. Ayan. Ilan sa mga bagay na nais nating makuhang katangian or commercial traits ng ating alagang baboy kaya nag-upgrade. Una is mas matagal pakinabangan ng inahin na magbigay ng anak or extend length of parities or prolificacy. Oo, kasi yung iba, nasusubukan lang nila, mga 3 panganganak lang, parang papababa na. Sa tapos ikakal na agad. Oo, so hindi siya dapat ganun, guys, sayang, di ba? So, isa yun sa tinitignan nila. Mas maiiwasan na maranasan ng inahin ang stillbirth, mummified na biik. Yan. Yeah. Yan yung karaniwan talaga yan eh. Ang dami nating lalo sa Facebook. Mm. Ang dami nagpo-post. Minsan may nakita ako na itim na, tapos yung iba, puti. Oo. Kasi patay lahat. talaga? Walang natira. Oo, kaya yung iba sinasabi nila, hay, magpalit ka na ng inahin. May mga ganung payo yes, no? oo. So, ito, isa sa mga nagiging dahilan kaya sila nag-upgrade. Yes. And then, number 3, manipis ang taba at mataas ang carcass weight. Yun. Yan yun. Ang dami reklamo na mga humahango sa'yo eh. Oo. Kasi ang kapal-kapal ng taba. Mhm. Tsaka syempre yung mga health conscious na mga tao ngayon, syempre mas pipiliin nila yung yung manipis ang taba. Pero pwede naman yan eh. Masarap kayang chicharon yung taba. O, di ba? May iba prito. Nakaka- Gusto ko prito. O, di ba? May iba naman na mga howler na gusto mo itaba. Kasi nga, yun yung purpose na ginagawa nilang Baka yung mga pagdadala nila, yun ang kanilang produktong kailangan. So, at least mag-a-adapt kayo sa market nyo. Yes. Yan. Mas mabait na inahin sa kanyang mga anak o good mothering ability. Yan. Importante yan eh. Kasi may mga inahin na kinakain yung sarili niyang biik. Lalo Tapos o kaya hindi lalapit, nagpapadede. kinakagat agad, Oo, ano? kinakagat. Tapos Lalo hindi na- talaga nagpapadede. Lalo na pagkapanganak. Sorry naman. Nagdalawa na nga ako para marinig. Oo nga no. Alam mo bakit? Joint force pa yung microphone niya, oh. Dalawa na nga para marinig. Ayan. Kasi wala si Daniel.
Na-adobo. Pangit pala ako din. Dito, ano. Pumunta ka dito, parang nag-isa ka naman dyan. Pangit pala pag umupo Okay, dito, okay. naiwan. Ayun, nga, sabi ko, lalo na pag bagong panganak yung anahin, mas marami yung mga nangangagat, ayaw magpadede. Yan. Ayun. Okay. Nakakawawa. Okay lang, ha? Okay lang yan. Okay lang yan. Pampagood vibes yan. Oo, basta yan lang. Sige. May dala nga ako colostrum. Oh, ganun ba? Next na dahilan. Ayan, maging ligtas at malinis ang karne ng pagkain ng tao. Clean, healthy, organic. Oh, yun ang iniisip nila. Mag-upgrade ako kasi organic yung tinitinda yata nung isa na alaga niya. Minsan ganun, ano? Tignan natin. Pero medyo may curious ako dito. Oo. Maging ligtas, malinis ang karne ng pagkain ng... Siyempre, yung upgrading ba? Doon ba na Ayun nga. nakukuha yung pagka-organic ng isang product? Mamaya ay medyo digital natin yan. Pwede natin yan, ha? Oo. Handaan natin yan. Kasi nga meron iba, ang gusto nila, mag-upgrade ka. Kasi yung isa, doon hahango ka ng organic. Ang mga alaga nila doon, organic. Yan ang Yan. Lalo na sa panahon ngayon, kasi yun yung nauuso, di ba? Organic. Oo. So, kasama nga kaya yun. Ayan. Yung may phenotype Okay, at question na, genotype. question Ayan, ayan. Eto pa po. Ako na, no? Oo. Number 6, maiwasan ng abnormal na anak na biik. Yan. Isa pa yan na dahilan. Abnormalities. Oo. May nakikita kayo Inherit yun eh. Kung ang stock mo o yung inahin mo ay may Deformities. Oo. Oo. May mga infection, tapos may mana na talaga nagkakaana ng abnormality. So, para may iwasan yan. Oh, 'di ba yung iba ay sinasabi nila, "Oh, gusto mo magkaroon ng inahin na maganda, no?" So itong barako na ito, wag yan ang anuhin mo kasi baliktad ang tics niyan. So baka manahin nung anak, nung pag gano'n. O kumuha ka ng ganitong klase ng magiging barako o mag-AI para maganda ang labas. Anyway, so yun, isa po. Ayan, mas dumami ang isinisilang na biik ng inahin or litter size. Tama yun. Yung mga anakin, mga F1 daw, mga Oo. F2. Mas mabilis na lumaki at bumigat. Ayan. Ano pa? Okay, yan. Madali maglandi o inhit at mabilis mabuntis. Yes, Ayun. tama yun. Yan, pare. Mas maging magilas ang barakong alaga na mataas ang motility ng kanyang similya. Yun. Isa pa yan. Mas mabibigat na piglets ang isisilang ng inahin o birth weight of the litters. Correct. Yan, okay? Matibay sa sakit, for example, yung prolap, scouring, MMA, PRISB. Yan. Yan. Sinasabi nila mag-upgrade daw para daw matibay sa sakit. Oo. At panghuli, At sa panghuli. ilan sa nakolekta natin. Ayan, maging bacon type ang karne or salit, taba at laman. Okay, meron tayong question. Ito, mag-isip din kayo, mga dear viewers and friends. Alin do sa mga, babalikan naman natin, ano? Alin do sa 13, at least sa 13, alin dyan yung pwedeng makuha kahit hindi ka mag-upgrade? Ibig sabihin, wag na tayo mag-upgrade, makukuha naman dyan. Alin dyan? Sa akin dito, yung number 11. Mas mababigat na piglet ang isisilang ng inahin yung birth weight of litters. Okay. Kasi kung natatanda natin na topic natin yan eh. Yan. Kayo, ano pa nakikita nyo dyan? Hindi lang isa yan. Yes. Yung number 7. Yes. Number 7. Ayan, mas dumami ang kasi Yan, nasa kahit pagpili. hindi ka mag-upgrade. Oo, nasa Oo. pagpili. At saka meron pa. Number Oh, 8. sige. Yes. Number 8, mas mabilis na lumaki at bumigat. Yes. Para lahat yata. Hindi. At saka yung number 10. Ah. Mas maging magilas ang barakong alaga na mataas ang Okay. motility ng kanyang sibilya. Okay. Actually po, ito pong ating mga nilabas na ito. Yan, magmula sa 1 hanggang 13. Lahat sila except yung number 13. Yes. Ang- red siya. Yes. Yan po ay yung lang pula ang hindi pwedeng makuha pag hindi ka nag-upgrade. Yes. Iba kasi yan eh. Talaga nakukuha yan sa genetics. Genetics, correct. Yes. Yun. ngayon ang tanong naman. Kilala ko kasi si Si genetics? Yes, yung Kapon? father of genetics. Eto pa, alin dyan sa ating mga ginawa, mga kaibigan, ang kahit nag-upgrade ka na, hindi pa rin masolve. Sige, Ay, naku, babalikan Ayan, natin, ha? number 12. Number 12. Ha?
Hindi, simulan Ay, natin mali, dyan. O, mali. sige. Alin dyan ang kahit naka-upgrade ka na, kung bakit hindi pa rin ma-solve? Eh, syempre, yung sa akin, yung tama, yung number 12. Yung, Number yung sa 12. sakit. Oo, sa Kasi sakit. walang pinipili yan eh. Walang Yan na. pinipili. At saka number 2. Ay, hindi. Teka. Ano? Ay, Nasa kayo iwasan. number 2. Pwede kasi sa akin na. Kasi sa akin na. Hindi, ganito yan eh. Oh, go. Kahit anong sa akin, sa pananaw ko lang ha, sa opinion ko, Ah. kahit i-upgrade mo yung isang baboy, kung naandyan naman maraming factor, environmental factor, management, Mm. and then ang tawag doon, sige, yun na yun. Yun na yun. Yung sa Oo. number 13. Yung outbreak, sa- kasi ayun. may outbreak, wala Okay. wala kasing pinipili. Okay? Okay. Yung sa akin yung sa number 12, I mean, di number 13. Number 12, Ah, kasi ano? madalas yan ang problema. Kahit upgrade ka, hindi nawawala yung scouring sa mga biik, sa mga baboy. O sige, para matapos na, puntahan natin, magsimula sa una. Okay. Okay, yung pahabaan ng parity, siyang ba nakukuha sa upgrade? O kahit hindi ka naka-upgrade, merong nangyayari na mahaba pa rin ang bilang ng panganganak niya. Yes, Di ba? Oo. Yes. O, tama? Yes. No, kahit hindi ka upgraded. O, yung number 2. Mas may Stillbirth. iwasan maranasan ina stillbirth, di maiiwasan yan, kahit updated. Kahit upgraded po, sorry po, ito po yung aming opinion. Ito po ng Team Matubi. Kahit po naka-upgrade ka, hindi mo pa rin, meron pa rin nangyayari minsan na ganito. Yes. O, tignan mo, number 3. Manipis ang taba at mataas ang carcass weight. Halimbawa, naka-upgrade ka, nangyayari pa ba yan? Yes. Kasi depende doon sa pagkain naman. Tama. Ay, ibigay mo, Oo, sa nutrition naman yan. So, marami po sa nakalista namin dito ay sabihin na natin hindi po magagawa na solusyon kahit naka-upgrade pa. Kahit yun yung sagot doon sa tanong natin sa topic natin na kailangan pa ba talaga. Sa aming pananaw, hindi po. Kasi unang-una dyan, nutrition. Nutrition. Doon sa number 3 na sinasabi natin na manipis ang taba at mataas yung carcass weight. Depende kasi yan eh. Kasama na din yung management. Yes. Lalong-lalo na sa number 2, Oo. management. Yung management, kasama na rin dyan yung mga sakit. Eh, hindi porket upgraded ka na, hindi na magkakasakit yung Hindi hayop. natatablan, Yes, no? hindi na Oo. tatablan. Kasi nga may kanya-kanyang factor dito. May factor ng nutrition at saka ng environment factors at saka lalo na yung mga management. outbreak. Yes. Yes. Yun, tinatawag natin yung ASF. Mm. Yun ha, puro upgraded yung mga tinamaan doon. tinamaan. Pero Oo. walang nagawa. Oh. Correct. Patay sila lahat. O yung number 5, maging ligtas. Yan po, hindi kahit mag-upgrade ka, Hindi na kasi siguro. hindi ka nakatiyak hanggat di tayo lumalaban ng laboratory test. Yes. Kasi hindi mo matitiyak na malinis ang karne kung hindi papalab test. Ayun. Dahil doon makikita yung mga residues. Okay. Ito po, maiwasan ng abnormal na anak ng biik. Ano sa tingin nyo? Akin, hindi din. Kasi depende rin din sa nutrition. Kung ang nutrition na nabigay mo ay may toxin, dyan nakikita or dyan nakukuha yung kung paano nagkakaroon ng mutation eh. Oo. Yung genetics. So, Oo. makukuha yun sa toxin. Isasakit. So, connected din yung May na-topic natin ng nakaraan, yung bansot. Correct. Oo. Nababansot na biik. Yes. Oo. Tsaka yung mga deformities nakikita nyo sa mukha. Minsan hindi natatapos yung proseso ng pagmolde sa kanya, pagbubuo sa loob ng sinapupunan nung inahin. Tapos naging deficient pa sa kailangan nutrition. Tapos nagkataon pa may lason, may mycotoxin. Yes. Ha? Oo. Apektado talaga yung biig. Kahit pa-upgraded ka, kung hindi mo babantayan ng gusto, titiyakin yung kaligtasan ng hayop dahil sa management, nutrition, lahat ng yan, wala din. Yes. Hindi po. Alright. Mas dumami ang sinisilang na biik ng inahin. Sa aking pananaw, wala din yan. Sabihin, kahit mag-upgrade, kakita nyo yung mga tinanong po namin na mga nag-post ng kanilang mga alagang baboy na first parity. 13 agad. Ayun, mamaya. Oh, may trivia di ba? tayo. Yes. So, hindi sabihin ay unang panganganak konti. Yan ang katwiran na iba bakit dito 13? Kasi 16 pa ha, may 16, 21 22, 23. So, hindi rin. Pero hindi sila upgraded. May tinanong tayo na minsan,
mayroong konting lahi lang ng Duroc. 11 piglets siya. Yun, yun mo. Konti lang, 1-4, Konti lang. 1-8. Yes, mga ganun lang. Parang nagkaroon na sa kanyang history, meron siyang mga naging kamate na Duroc hanggang sa ito na yung pinaka-apo-apo. Yun. Anyway, sa dami po ng mga nailista namin, binibigyan lang namin kayo ng ideya na kung halimbawa may pera po kayo at gusto nyo mag-upgrade, wala pong problema. Mas maganda naman. Oo. Para mas medyo kalmado kayo, Oo. relax. Ano to doon? Yung medyo Kampante. kampante kayo. Kung sakali naman, wala kayong pera para ipang-upgrade, okay lang po. Okay na. Hindi rin problema. Yes. Meron na ho tayong mga teknolohiya na available kung sakaling gusto nyo para po hindi nyo maranasan yung mga problema na nararanasan ng karaniwan. Di ba, chapsuy at saka native lang tayo eh. Yes. Chapsuy at saka native. Ito po yung mga karaniwang breed sa bansa natin ngayon. Ayan. Una-una dyan yung large white. Next is Landrace. Duroc, Hampshire. Hampshire. Ayan, Berkshire. P-Train. Ayun, P-Train. Magre-review lang po tayo sandali para alam nyo. Baka may target kayong mag-upgrade. Yan, Berkshire. Berkshires are known for fast and efficient growth, reproductive efficiency, cleanness, and meat flavor and value. Wow. Yan. Aba. Shut up. Ade, bago tayo pumunta sa pangalawa. Kasi Yes. yung trivia lang to ha. Yes. Kasi yung mga panahon daw ng mga century, di yung tuna ha. Yung Berkshire pala sa ibang bansa, kung dito tayo sa, di ba ang kulay na yung black, tapos meron siyang, yung ba yung may white sa paa? Yes. Yan. Sa ibang bansa, yun yung ginagawa nilang native. Pinapaalaga nila, free range. Nire-range nila, binibigyan nila ng gulay, Wow. prutas, yun ang pinapakain nila. Tapos, syempre yung karninan, masarap. Kasi mas juicy. Kumbaga dito sa atin, native. Yan yung ginagawa nilang native yung Berkshire. Ayun. Okay. Yan. Next is large white. Yan, large white. These white hogs with medium-sized ear are known for their mothering ability, durability, and soundness. Okay. Yan. So, yun yung pag gusto mong makakuha ng merong katangian pala na mabait yung nanay, yan ah. Malaga. Maalaga. Maalaga. Next, Duroc. The red pigs with the dropping ears are valued for their product quality, carcass yield, fast growth, and lean gain efficiency. They also add value through their prolificacy and longevity in the female line. Yan. Yan. Pulahan. Fast growth. Yan, Hampshire. The hogs with the belt. Hampshires are known for producing lean muscle, high carcass quality, minimal back fat, and large loin eyes. Females also are known for their mothering ability with longevity in the sow herd. Yun. Pag gusto nyo na manipis ang taba, no? May mothering malaki ability, ang no? karkas. Yan yun. Yung makarne, no? Tinagurian pang the belt. The belt. But yun yung may white. White. Dito. Oo. Ayun. Okay. Okay. The landrace. White hogs with droopy ears. Landrace females are heavy milkers and often farrow large pigs. Crossing well with other breeds, large white often possess length of body, a high percentage of carcass weight in a ham and loin, and the ideal amount of finish. Yun. Yan. Yan. Landrace madalas no? Yes. Oh, okay. P-train. P-train. The P-train is renowned for its very high yield of lean meat, but this is often associated with the presence of the halotene gene for porcine stress syndrome. Oh. Matibay sa stress. Yun. Alright. Ang tanong namin ito, Yan. Ang mga naka-upgrade ba ng lahi ng baboy ay pawang kumikita? Kapag ba naka-upgrade na ng lahi ng baboy ay kikita na? Yun. Ayan. opinion po namin. Sa akin, depende. So, maraming factors. May mga upgrading na commercial farm na talagang kumikita kasi maganda yung facilities, yung management, nutrition, talagang kikita. Pero sa backyard, konti-konti lang, may mga problema pa rin kasi nga
technically, medyo kulang sila sa info. Tapos may mga outbreak yung sinasabi natin. So, in general sa akin, opinion ko lang to, hindi mo na kailangan din mag-upgrade kung gusto mong kumita. Kasi may mga backyard na hindi ganun kaganda yung breed ng baboy nila, pero ang ganda ng kita, halos mas malaki pa doon sa kinikita ng mga malalaking farm. Kasi meron silang sinasabing sikreto, may management na sikreto pa rin. So may mga nutrition na sikreto pa rin na parang sa kanila lang. So sa akin, depende sa management, sa nutrition, and then So, hindi assurance Yes. na mag-upgrade ka, automatic, may kita ka. Tapos ako, halimbawa, kapitbahay mo, ako hindi naka-upgrade, ako'y walang ganong kita. Paano kung pare-pareho lang naman ang hango ng presyo ng livestock weight, Yes, oo. live weight price? Yes, oo. Wala lang din, ano? sa nakikita ko naman ngayon, ang medyo mababa yung presyo ng live weight. Hindi naman mo sasabihin ng howler na, anong lahi yan? Oo. Diba? Hindi nga. naman nila eh. Kasi Oo. kahit upgrade din ka, ang live weight ngayon, 100 pesos. 100 pesos Wala, live weight pa rin ang oo. bibilin sa'yo. Kaya Pero nga. depende sa mga lalaking farm, hindi sila nagbibigay ng 100 kasi may mga talagang Sure, regular ano sila. na Oo. holder sila na ito ang presyo. Oo. Take it or leave it. May mga ganon. Pero Oo, yung tama. katulad ng mga backyard na parang binabarat ka, no choice tayo, kundi ibigay doon sa ganung presyo na gusto ng mga holder. Okay? Ayun, para sa akin, ayun, masasabi ko na yung mga naka-upgrade, kumikita naman in general. Pero, actually, doon sa mga na-encounter nating mga clients na out of users, Sa ngayon, oo. or kahit hindi ma out of users, kumikita pa rin kahit na ang alaga nila native. Kasi depende Chop suey. chop suey. Kasi depende rin sa area paano kung wala naman silang mapagkukuhaan ng ganong klase ng lahi. At di nila alam, Kasi, kung paano. ano ba yun, titigil na ba sila porket wala silang mapagkuhaan ng ganong, wala silang mapagko-crossbreed. Edi, Palagay ko, pag nakita nila yung gumaganong ka, na yun. So para sa akin, lalo na sa mga backyard farmers, no, hindi na hindrance sa kanila na kung ano mga alaga nila kumbaga yung sariling Tuloy-tuloy local lang. naman, Oo, marami silang ways, maparaan ng mga Pinoy para kumita. Ayun. Hindi sila yung nag-aalaga lang dahil sa ang alagaan ngayon, puro upgrade baka Oo. hindi ka upgrade Yes, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman talaga Mhm. inaano ng holder yun. Oo. Para sa akin, kapag ka naka-upgrade ka, hindi rin kasi assurance na kikita ka talaga ng malaki. So, parang lang yan, naka-upgrade ka nga, pero dun sa lugar mo, wala ka namang maayos na pakain. Hindi mo naman maibigay yung sapat na nutrition dun sa iyong alaga. So, useless din yung pagiging upgrade mo. Hindi ka tulad dun, kasi yung iba kahit commercial, yun nga yung binanggit din ni Miss Ana, unang-una din kasi dyan, yung farm management mo, yung pakain na ibibigay mo. At the same time, kung paano yung Kumbinsido na kami. Hindi kasi pag nagsasalita siya talaga convincing Hindi, ayun nga, yung sa management, sa pakain na ibibigay mo dun sa mga alaga mo, at saka yung kung paano yung kung paano mo rin siya pinalaki at dinalagaan. I-search mo. Search mo. Ikaw sa election Hindi, search. Sabi ko, search. Okay. Oo. Well, sana tayo happy. naman. Ayan. Sige po. Sa akin namang opinion, ang tanong nga kasi kung kapag ba naka-upgrade na, ang lahi ng baboy, kikita na. Sa akin pananaw, hindi. Kasi napakarami ngayong backyard. Mas mataas ang populasyon ng mga nasa backyard piggery. Sangayon na rin sa latest statistics ng Philippine Statistics Authority na siyang pinagbabatayan ng report papuntang Malacanang. So, napakataas ng populasyon at hindi naman sila yung mga able na bumili lahat. Ngayon, hindi naman natin sinasagasaan ang mga upgraded na may alagang upgraded. Kaya ang tanong lang natin is, baka naman kasi naliligaw lang. Ang point natin is baka naman merong maligawang kaisipan na baguhan pa lang papasok na kapag sila ay nag-alaga, dapat upgraded. No. Para maganda ang performance, maganda ang kita. Not all the time. Po, sa aming pananaw. Kasi sundan natin yung salita ni Miss Ana, which is very factual. Yes. Pag nagpunta ang humahango sa'yo, hindi tatanungin, yan ba
ay nag-upgrade ka ba? Mhm. Yan ba ay may lahi ba ng F1 ganito ba yan? yan? F1 ba yan? F2 ba yan? Cross Hindi. ba ng fit rate? Hindi. Ganun Oo. Hindi naman. So, lahat ay halos nagiging pantay-pantay ang presyo Mhm. in general. Yes. Okay? So, hindi yon nagiging batayan. Kaya ang next sa tanong natin, kung hindi ganon, ano ba ang ating gagawin para makuha natin yung target natin na siya nagiging dahilan para mag-upgrade? Yes. Yung target natin is maging magandang performance ang alaga natin at kumita tayo. Ano ang ipapayo natin sa ating mga kababayan na nanonood ngayon? Yes. Unang-una, Siyempre, yung una, kung hindi ka nag-upgrade at kung ano yung available na stock mo dyan, so kailangan gandahan mo yung nutrisyon. Unang-una, nutrisyon. Nutrisyon. Unang ibibigay mo. Kasi, pagbibigay ng magandang nutrisyon, doon mo makikita kung lalaki ba o magiging maganda yung performance ng inahin, kung fattening yan, maganda ba yung magiging back fat o manipis yung taba, madaling lumaki, and then, less infection. So, yung isa yon nutrition, and then yung iyong management. So, sa akin, parang dalawa lang yung kailangan mo eh. So, kasi isama na din natin yung TLC natin lagi sinasabi. Yes. Oo. Tapos sila tayo mag-alaga. Siyempre, may care pa rin tayo dun sa kahit hayop yan. Yan nagbibigay ng kita natin eh. So, alagaan natin ng ayos. Ayun. Kumbaga, para makuha nyo yung magandang performance, ayusin nyo nutrition. Yes. Kasi gusto nyo makakuha ng magandang kita. Hindi nyo naman siya pinapakain ng tama, Yes. balansyado, masustansya. Ano makukuha nyo? Di bagsak ang performance nga niya. So, gusto nyong malaki siya, pero ayaw nyo naman pakainin. Tinitipid nyo ang pagkain, paano nyo siya palalakihin at pabibigatin na mabilis? Kumbaga, kung ano yung rita-rita sulod na gulay na yun lang ibibigay natin kasi gusto mo tumipid, pero ano mong kahit nandun, so hindi siya lalaki ng maayos. Hindi, kumbaga yung harvest time mo na hanggang 4 months lang, abuti ng 6 months. Correct. So, Oo. malaking factor yun. Ayun, dugtong ko na lang isang kasabihan. Ayun, yung kung ano yung tinanim natin, yun din yung aanihin natin. So, kung panghihinayangan natin yung magagastos natin para dun sa mga ipapakain natin, kasi sabihin natin, ako, parang okay na siguro to, basta mapakain ko siya. Pero, Hindi, kasi iniisip nila, yung nabusog lang. oo. Di ba meron mga kalokohan tayo na mga minsan sinasabi sa mga pag nasa bahay lang tayo, yung mga barkabalkada na pag nabusog, malusog. Oo. Hindi. Depende sa Hindi. kinain mo kung Oo. paano pag nabusog mo. Hindi napuno lang yun dyan. Puro tubig lang yun. Ayun nga. Ay, binigyan mo lang ng pagkain maghapon, tingin mo busog na siya. Hindi. Tubig lang yung binigay mo, mabubusog ka yun. Kaya kumbaga kung sa atin nga sa tao, makikita mo na hindi nga siya nagsiskip ng meal, pero kumbaga malnourished pa rin siya kasi nga hindi balance yung nutrition. Para makikita mo, bloated yung tiyan pero payat yung mga braso, yung Oo. So, Okay. ganun din sa alaga natin. So, kung meron naman tayong enough na sources para ma-provide yung kailangang needs ng ating mga alaga, ibigay na natin. Ayun. So, gusto mo, ang alaga mo hindi magkakasakit. O, edi una, dapat nutrisyon. Ayusin nyo yan. Pangalawa po is, dapat, kasi kung ayusin mo yung nutrisyon, yung cells niya nagpa-function. Yes, Okay? oo. Ngayon, yung sinasabi nyo rin na ayaw nyo magkasakit, nutrition din po yun actually. Oo. Isa yun, isa. Yes. Kasi kapag malusog ang baboy na alaga po ninyo sa aming pong pananaw, nagkakaroon siya ng sarili niyang mga antibodies na siya pong humaharap at nagtatag. Sabi nga, kumikilala ng mga virus, bacteria, Yes. mga foreign substances doon sa katawan nila. Yan yung antibodies chemical that tags the foreign substances and toxins and mga kalaban, bacteria. At siya mismo ang papatay dyan. Yes. At doon natin nakukuha yan, doon sa mga nutrient o yung mga pakain na binibigay natin. Oo. Tapos, samahan nyo pa ng tamang management. Ayun. Ayaw mo magkasakit, pero nanggigitata naman yung sahig ng kulungan. Ayun. Wala kang biosecurity. So, hindi ka naglilinis. Pag yung mga dumi na ng mga hayop natin, andun lang, hindi mo nililinisan. So, nagkalat na yung mga bakterya doon. Mm. So, technology also works and hindi po tayo makakaiwas sa panahon ngayon. Kasi kung mas gusto nyo mas level up, hindi lang upgraded, level up ang performance ng inyong alaga at level up din ang kita nyo plus the savings, hindi tayo makakaiwas sa mga technology na ito na mas magpapagaan po ng ating pag-aalaga. So, andyan po ang mga teknolohiyang kailangan natin. Kayo na po ang bahala magpasya. Ayun.
So, yan po ang ilan sa ating mga nakitang mga dahilan kung bakit sila nagpapakita ng layunin na mag-upgrade. Pero allow us to mention, meron pong isang expert na ang kanyang opinion ay ating babasahin tungkol sa upgrading. Ayun. Sabi niya, huwag tumingin sa breed. Tinagalog ko na po ito. No? Huwag tumingin sa breed, kundi doon sa performance or characteristics ng gustong gamitin na bore okay, or guild. Okay? Sabi niya, misconception na breed ng baboy ang nagiging batayan sa pagpili. Kahit pa unknown breed or sa ating kataga is Chapsui, although foreigner ang nagsabi nito, kung ang katangian nito ay maganda, so ang result kapag pinagmate mo siya sa magandang boar ay magiging maganda pa rin ang resulta. Sa baboy kasi mataas ang heterosis o ang ibig sabihin po ng heterosis is madaling ipasa sa anak ang quality o characteristics ng magulang. Yung hybrid breed boar. Oo. So, halimbawa, nagpunta kayo sa mga backyard piggery po, hindi ba nakikita natin ang gaganda rin ng baboy nila kahit hindi sila may lahi? Oo. Pero ang gaganda pa rin. Ba't nakakabenta pa rin sila at kumikita na maganda? May kwento ako. May isa tayong nakausap na backyard lang din siya. So, ang ginawa niya, so nagbibenta kasi siya ng mga biik. Ang ginawa niya, pinictura niya yung biik, tapos pinakita niya lang sa buyer, sinay niya dun sa buyer. At sabi ng buyer sa kanya, kukunin niya yun. Kita mo. Sa picture lang yun, hindi nakita ng kahit hindi nakita, nandun yung tiwala kasi nakita yung ganda ng biik. So, yan po, sana nakapulot kayo ng kahit konting mga tips sa amin na huwag kayong mag-alala kung sakali mawala po kayong ipang-upgrade ng baboy, bigay nyo lang yung kailangan nutrisyon, huwag nyo dayain ng pagpapakain, huwag nyo tipirin, at ibigay ang tamang pangangasiwa, huwag nyo ipangasiwa lang sa tauhan nyo at hindi nyo alam ang nangyayari. Para ka lang doon bisor, okay na ba? Dipirbahan, sige, okay na. So, hindi mo alam yung mga problema. Tawag lang ng tawag. Wala hong mangyayari talaga sa ganon. Hands-on tayo. Yun, Oo. importante. Kasi hanggat di mo nakikita yung problema, hindi mo alam kung paano mo isosolve. Okay? So, lahat po ng yan, plus the technology, swak po ang ating pag-alaga, magandang performance, maganda ang kita. Ayun. Yung 1:5, pag gusto nilang dagdag pang savings, dagdag na kita Oo, yun. lalo na ngayon, talagang tumataas ang commercial feeds, hindi naman sa pababa ngayon talagang pataas. Although na yung mga ibang ingredients natin ay medyo bumababa. Pero, syempre, gasolina tumataas. So, hindi natin masisisi yung mga malalaking kumpanya na hanggang doon talaga, hindi na nila maibababa yung presyo ng feeds. So, andito na nga yung technology, presyo 1:5, Yes. para naman maka-lower reduce ng feed cost natin. Correct, tama yun. So, ano Hindi po? magsasuffer yung quality Yes, performance ng Healthy na, tipid ka pa. Saan yan? Hashtag. Kumita ka pa. Ayun. Yun po ang sagot namin sa ating tanong. Ang tanong natin kanina sa ating topic ay, kailangan pa ba talaga na mag-upgrade ng lahi ng baboy para gumanda ang produksyon at kita? Yes. May nakalimutan lang ho kami, diskarte kailangan din. Ayun. At saka yun naman, hindi naman natin sinasalungat yung gusto mag-upgrade. Opo, okay Pero lang kung yun. may extra budget kayo, mas maganda pa rin mag-upgrade. Oo. Pero huwag nating kalilimutan yung sinasabi natin na kailangan nutrition, management, and yung TLC natin. Kasi kahit naka-upgrade ka, hindi ka naman nag-aalaga ng tutok. Wala din. So, pero kung naano mo na, kung price mo lahat yan, sigurado, malaki kita natin. Correct. Okay. So, level up ang ating diskarte at tutok sa ating negosyo. And good luck to everyone na nag-aalaga ngayon ng baboy. Sabi nga, Pinoy pork. Pork by Pork Pinoy. Ayun. Kasi marami na imported meat ngayon na nasa market. So, tangkiligin natin ang ating sariling Yes. mga produksyon. Paano mo malalaman produksyon nyo yan? Sariling, ano ba yan? Ganito po, pumunta kayo sa palengke sa umagang-umaga. Yung may tatak Parang medyo naglagay. Ano pa? Animacy. Kasi naubo na si Mami. Akala ko may natatak na. Hindi,
may NMIC usually sa pigi ng baboy, nakikita mo yung tatak ng NMIC. Yung kulay blue. May blue. Blue ba yun? Kala ko tatak Pinoy. Blue, violet. Blue, violet, minsan may green. Parang depende may- sa oo, ano, basta sa may pagtata. NMIC. Kasi Oo. nabukusan ng blue, Oo. hindi green ang Yun mo. Basta sa umaga ho, yung medyo alas 3, alas 4, may tatak na sa pigi yun. Yes. Kasi kung halimbawa lang, lumagay tayo sa lahat, sabi nga, baka tayo utakan no? Oo. Meron ding, for example lang, natasasyon merong baboy na buhay galing sa mga ASF-stricken country. Buhay yan naipasok dito, tapos dito lang kinatay, di sasabihin nyo, fresh din yon. Pero wala kang makikita ang tatak na NMIC yun kasi palusot yon. So, dapat una yon NMIC. Pangalawa, kung frozen, mararamdaman nyo pa rin yan kung dinala sa palengke, tapos inalis yung pagka-frozen, malamig-lamig pa rin yan kahit papano. Saka wag na bumili ng chop-chop na nakita mo maputla. Sigurado. Oo. Saka amoyin nyo. Pag amoy, kung anong amoy na yan, huwag na natin bilhin. Oo. Iba kasi putla. Yes. Oo. Tsaka yung medyo madulas. Madulas-dulas. Oo. Oo. Saka So, nilalangaw. ingat lang ngayon doon sa ating mga nag-alaga ng baboy na may technology. Sabihin nyo lang sa ating mga viewers and listeners, mga kababayan, pag meron kayo binebentang karne, para maka-avail naman sila nung tinatawag natin kaninang malinis, clean, Clean, healthy, healthy, organic. yes, Yan. meat. Matatamo nyo lang yun kung may technology Yes. po kayo. Okay po, maraming salamat, pero hindi pa po tayo tapos dahil dudugtungan namin ng konting pagpapayo sa inyo at pag-iingat patungkol sa kalusugan. Narito po ang ating Ayun. Akala ko din. Saliksik. Saliksik. Yan. Ulit ano? Ay, Isa ulit. pa. Ulit. Siksik. Saliksik. Teka lang, ulit. Take three. Thank you! Mayayari tayo sa siksik-saliksik natin May gunshot tayo. Mga kaibigan, live po kami ngayon. Yes. Okay. Meron. Ang operator natin Papagod vibes lang yan, mga partners. Okay yan. Sabi siguro ni Daryl na lang. Kung nasa ka man, Daryl. Para sa'yo to. Para sa Bugbogin. Ito po ang aming siksik sa liksik. Masaya lang po kami. Yes. Okay. Ano ba ang itatampok natin ngayon? Ayun, sa tatampok natin sa saliksik natin is konting pagpapaalala lang sa pagkain ng baboy. So, although na-discuss natin yun nga yung magagandang lahi or pag-upgrade, pero syempre meron pa rin tayong parang precaution sa pagkain. Huwag tayong basta-basta kain lang ng kain. Although yun nga, sinasabi natin na ma-achieve na natin yung clean and healthy food, pero syempre mas mabuti pa rin nag-iingat sa ating Kunyari, kalusugan. walang technology yung karne. Oo, Yung baboy. Anong gayon? So ayan, meron tayong mga i-highlight na mga parts ng or laman loob ng baboy na hindi dapat nating kainin or iwasan nating kainin. Sa makatwid, ipe-present po namin sa inyo mga kaibigan, ano yung mga wag nyong kakainin Ayun. Yes. sa baboy Yan. para manatili po kayong malusog. Yes, especially dun sa mga bata pa. Ay, lalo na sa bata po. Mga natin, mga batang Oo. Oh, sige. Yan. Una. Una. Ako ba una? Sino ba una? Ang una kasi dugo. Ayun. Dugo ng baboy. Wag na wag kakain Dugo ng ng dugo. baboy, dugo ng itik, dugo ng manok. So, Okay. kasi ang sabi, Pero, meron kasing Sige, kaya mo yan. sige, go. Okay. Supportahan ka namin. Supportahan ka namin sa amin. suyo mo na nga. Ayan, medyo, pasensya na ako kahit medyo, kami, Medyo, masakit na lalamunan. lumunag ko. Ayan. Saan ba tayo magsimula dito? Ito na lang. Ayan. So, ang dugo, sinasabi na meron itong streptococcus Oh? or nagdudulot ng necrosis. Pwede kang maputulan ng paa kung hindi naagapan dulot ng necrosis. Oh, delikado ang dugo. Saka hindi lang naman strep ang ating ikukonsider Ingatan, mo oh. sa dugo.
meron din kasi yan yung mga bakterya na minsan nakakamatay. Mhm. So, according doon sa Pig Progress noong 2013, naiulat doon sa Vietnam. So, piyestahan doon. So, pag piyestahan sa Vietnam, ang dami nilang kinakatay na baboy. Kinukuha nila yung dugo. So, binibenta nila yon. May nabalita na 4 na Vietnamese na namatay dahil sa pagkain ng dugo. So, okay na naman na first aid, pero after an hour, namatay din kasi sobrang bakterya. Ito nga yung sinasabi natin mga kung ano-ano yung mga bakterya na doon sa baboy. At napag-alaman, pala yung baboy na yon nagtataglay ng HNN1 na sakit. So, paano kung makachempo kayo yun. ng dugo na galing sa baboy na gano'n? Wala pang 24 hours na matay yung 4 na tao. So, kaya delikado. So, napatunayan lang dito na talagang medyo mag-ingat-ingat tayo doon sa pagkain ng, ito yung dito sa atin sa isaw-isaw yung Betamax na tinatawag. Betamax. Tapos sa iba naman doon sa Sweden, ginagawa nila tong blood sausage. Baka yung mga sausage natin ngayon dito, meron ng Pero gano'n. hindi naman siya dugo. Meron din naman konting laman. Hinahaluan lang. Hinahaluan. Pero makikita mo talaga, di lang natin nalagay yung picture. Blood. Talaga may dugo siya. Dugo talaga. As in sausage, pero blood yung nakalagay. Sarap na sarap sila doon. Na-solidify na siya. Yes, Common sense naman talaga dahil sa ang dugo, marumi dahil dyan lahat dumadaan. Lahat ng nasa katawan ng hayop. May hepa. May parasites. Yes. Hindi namin po kayo tinatakot para doon sa mga matakot sa mga isaw. So, Maging aware lang. Maging aware lang tayo na hinay-hinay lang sa pagkain. Yes. Kayo nasa sa inyo na po yun. Yan. Okay? Ayan, sa akin naman is yung atay ng baboy or atay ng mga hayop. Oo. Ahem. Excuse me po. Yan. Dahil ang atay kasi ng baboy ay siya yung responsable sa pag-alis ng mga toxins sa katawan ng baboy. Kaya marami itong mga dalang toxins na maaring magka-cancer sa organ kapag palaging kumakain. So, kasi yung atay din is mayaman siya sa kolesterol. Maaring maglulot ito ng sakit sa ating puso. Yun. Kasi Okay. yan nagpifilter ng mga dyan tumatagas or dyan Dumadaan. tumatalo yung antibiotics. Okay. Sinasaksak natin. So, nag-stuck doon, di ba? Kaya minsan yung atay nakikita natin bukol-bukol eh. Mga residues ng gamot. Yan. Ako sa totoo lang talaga ito. May mga patsi-patsi ka So nakakain ng tao yun. So, yan po sinasabi namin sa inyo pa rin ang lasa pagpapasya. Yes, hindi kami nananakot. Okay? Ayan. Next is yung bituka ng baboy. Naku. Masarap yan. Isaw. Yun nga. Ito yung parte ng ito yung parte ng baboy kung saan pinakamaraami daw itong namamahay na mga parasito, mga mikrobyo. Yun. Kasi Madaming parasites dyan. So maaari kang magkaroon ng gout, acute pancreatitis, matabang atay at pagtaba. Kapag hindi naluto ng maayos ang bituka ng baboy, maaaring pumasok sa loob ng iyong katawan yung mga mikrobyo. Ako di Nagaling dito. malilipat sa katawan natin Yes. yung mga parasites na yan at nananatiling buhay. Talagang Dumadami rin. Hindi siya Yes. namamatay, kundi doon nabubuhay doon sa ating mga bituka. Lumipat sa atin bilang host. Yes. Imagine mo yung magpaparami dyan ng Binubutas. Sarap doon. Spaghetti. So yun nga yung sa na-mention natin na maaari kang magkaroon ng gout. Speaking of gout, ito yung matinding pamamaga at pananakit ng mga kasukasuan ng mga daliri ng paa. Yung mga ng kamay at tuhod. Oo. So para malaman, kailangan syempre suriin yung uric acid sa ating blood test para malaman kung may gout ka. So kapag mataas, gout yung dahilan kaya nakakaramdam tayo ng arthritis. Yan. So yun. So nakukuha ito sa pagkain ng laman loob like yun nga yung mga isaw, bituka, ayan. Mataas ang Ayan. uric acid. So yung mga matataas na ang uric acid, huwag nyo na dagdagan. Ayun. Okay, ang isa pa ay yung, kumakain ba kayo nito ng sisig? Yes. Kumakain ba kayo, ganun ba? Kumakain ba kayo ng sopas? Yes. Ito, mahilig sa sopas. Oo. Alam niyo ba? Yun. Nakakapagpalinamnam kung magluluto kayo ng sopas na merong utak. Ayan, hindi yung Utak ng baboy. Oo. Pag nakita mo medyo malapot-lapot, na parang kala mo meron siya nilusaw na breadcrumbs.
na malambot na. Utak ng baboy. Tsaka talaga malinamnam kasi. So itong brain ng baboy, ng pork brain ay hindi po inirerekomenda sa mga research na kainin na natin, lalo na mga health conscious. Kasi sabi nila, a single 140 grams na serving ng pork brain ay may katumbas pong 3,500 milligrams ng cholesterol. Wow. At alam nyo ba na 1,170% na higit ito sa recommended cholesterol na dapat mapumasok sa ating katawan. Exit na siya. Oo, kaya kung gusto nyong putok-batok, yan, ano may putok-batok? Chicharon yan. Yung bigla na lang puputok yung dito mo. Aray. Dahil sa taas ng cholesterol ng utak Ipatay ng ka na baboy, mamamatay ka. Puputok to eh. Sobrang cholesterol. And then, meron ka pang possibility ng coronary heart disease. Kasi nga, sobrang abnormal na yung dami ng amount, o yung amount ng cholesterol na pumapasok. Sangayon pa sa expert, it can result in pagkakaroon na nakamamatay na transmissible spongiform encephalopathitis tulad ng Jacob's disease. Ito yun nga yung sa utak. So, lahat po yan ay nakaka-apekto sa ating kalusugan, lalo na yung pork brain. And then, kwento lang po natin, dahil mahaba pa naman ang ating oras, may nangyari po sa ibang bansa sa India, sa Indiana. Ito, states meron dong isang planta na nagpoproseso ng pig brain. So meron silang ginagamit na parang vacuum o parang basta isang compressor, no? So ang gagawin nila ay yung mismong pig head, yung ulo ng baboy ay ikakat nila, bubuksan nila, bibiyakin. And then, i-force out nila na kunin with a burst of compressed air yung utak. May nangyari doon isang araw na yung mga nando sa mismong table na yan na nakaharap na mga worker, nasabugan, tumilamsik sa kanila yung utak ng baboy. So, hindi pa luto yan. Ang nangyari po na ospital yan at gumawa ng malaking balita yan sa mundo, pig brain mist. Tilamsik lang nasinghot nila yan. So, isang araw, nagtaka sila bakit nangihina itong workers na ito, bakit bigla nangalambot, at ang mas nakaranas nito, yung mismong nasa tabi ng mesa kung saan ginagawa yon. Maraming na. Oo. So, nakita ng mga doktor kasi hindi nila malaman kung anong sakit. So, doon nila na-relate doon sa trabaho nila. Kung sino-sino yung mga naging talagang parang vegetable na, gulay na. Oo. So, nagkaroon sila ng neurological disorder. So, hindi na sila nag-survive because of that. So, meron po silang sinasabi na ito palang pig pork brain ay merong ginagawa sa katawan ng tao. Tinatarget niya yung immune system ng tao. So, nagkakaroon mistakenly ng pagkilos yung immune system ng tao na pinapatay niya mismo yung nerve niyang sarili. So, autoimmune disease. Hanggang sa mamatay na yung tao. So, ito po ay naganap po doon sa Indiana at medyo delikado po tayo kung sakali mangyari yan. Ako naisip ko yung mga nasa palengke. Oo. Minsan, di ba? Ganon. Lalo na yung pag kumain ka, putok-batok talaga to. So, ingatan po natin ang ating katawan dahil dito sa ating mga nabanggit. Yes. 4 pa lang to. May isa pa. Isa pa. Ayan, dahil dyan. Dahil yung baga, Ayun. isa rin yan sa dapat nating iwasan. Dahil syempre, napapansin nyo diba yung baboy kapag mahilig siyang teka lang, gumamit ng ilong ang baboy para kumain. So, ibig sabihin, marami siyang nasisinghot na dumi sa kanilang mga baga. So, pwede siyang kainin, ngunit konti lang. Huwag niyong raramihan. Dahil kapag kumain ng marami, lalo na yung taong may chronic disease, kasi para ka na rin daw kasing kumain ng dumi. Ay! Di ba yung sa bagak, Ganon. sinasama yan sa sisig ba? Bopis. Or saka Bopis. sa bopis. Oo, Buti nila sa kayo sa bopis. Ako kumakain ako ng bopis. Talaga. Ako din. Di ba nagluto pa ako noon? Bopis. So, yun pala. Hindi talaga sa Parang kumakain ng pupo. Yeah. Bakit?
Kasi nga, Kasi ano nga siya, tawag laman dito. siya ng mga sinisingot, di ba? Sino- Yung halos lahat na lahat ng isa. basura. Oo. Nasisingot niya. Naiinhale niya Oo. nandun. Oo nga naman. Mm, Okay. ako. So, yan po. Ayan. Pero, sige. Ako may isisingit lang akong trivia. Yes. Hindi na to kasama doon sa mga ating paalala sa pagkain, ma'am. So, nabanggit natin 'di ba yung bacon type na yung Karne. karne. So, did you know or alam nyo ba na ayun, bacon is one of the world's oldest meats. Okay. Sabi sa'yo eh. Ayun. Ayun, dating back 1500 BC pa, no? Na naging paborito na to ng karamihan. So, sinasabi nila ang bacon, the phrase bring home the bacons originated during 12th century. Yes. Yan, when a church in England offered a side of bacon to any man, Oh. sa sinong lalaki na who could swear before the church, yung manunumpa sa harap ng simbahan na that that he had not Sulat mo, hindi mo Oo nga, mapahit. pati sulat ko na. Yan. Yun, that who could swear before the church that he had not had a fight with his wife. Oh. Sumumpa sa harap ng simbahan. Hindi siya, never siyang, nakipag-away. Parang gift. Yan. For a year. Akalain nyo yun, sa isang buong taon, hindi siya dapat nakipag-away sa asawa niya. So, any man that could bring home the bacon was then highly respected among the community. So, talagang mataas ang tingin nila. Sabihan na, Samantalang ngayon, bring bacon. home the bacon. Yes, ayun. Yan yun. So, yan. Today, bacon is big business with over 2 billion pounds of bacon. Ano natin yan, ibalik natin. Oo. Bacon. Yes. Ayan, sabi nila is today bacon is big business with over 2 billion pounds of bacon being produced annually. Yes. Sa US to. Yes, pero kung i-relate mo, nawawala na itong bacon. Oo. Hindi, saan na lang yung batas ng mga Pero, Miss Ana, Yes. ilan ba ang gusto mong magdala ng bacon? depende. Depende yan. Napag-uusapan yan. parang walang magkakamit ng bacon dito. Wala. Sino kaya mag-uuwi ng bacon? Yes, sino kaya? Hindi, Anong klaseng bacon? Hindi, ang dapat case-to-case basis Pilipinas, mag-uwi ng bacon ang lalaki na nakaya ay babae. Hindi, joke lang ho yan. Hindi, pero ikaw, nawawala na talaga itong bacon natin. So, ating Hanapin natin kung saan meron to. Meron lang isang trivia. Yes. Kapapasok lang. Papasok lang. Saan papasok natin? May litinit. Sa Vietnam daw, ginagawang sausage ang dugo. Yes. Hinahaluan ng mani at gulay, pero mas marami yung dugo. Oh, yes. Oh, yun yung sinasabi natin. Kan- Pero, di ba, breeding tayo, yan kailangan cross. Pero noong century pa, sabi ng mga expert, ang isang baboy nakakaanak ng 37 piglet. Imagine mo, 37. And then, 36 yung nabubuhay. Pero, ang mga kasurvive doon, 33. So, nung mga nakapanahon na yung breed na yan, mga unang-unang panahon, meron na yan. Ayun. Yung mga ganang breed. Oo. Meron lang tayong in short, sabi nga in short. Sabihin na natin na nung araw pa mga kaibigan, malinis pa ang hangin, no? Maganda pa ang mga, ligtas pa ang mga pinapakain natin, kinakain natin. So sa ngayon, itong ating naging konting tips sa inyo at paalala, take it or leave, sabi nga nila, pero mas maganda ko ite-take nyo, ay mas makakapagpahaba ng buhay kung tayo mag-iingat. Yes, oo. At saka hindi natin sinasabi na lagi, yung saliksik natin ngayon na 5 part ng baboy na hindi natin dapat na kainin. Pero natipende na po yan sa inyo kung tayo ay sarili nating alaga. Kahit dugo, sipsipin natin. Walang problema. Pero lalo na kung naka-technology tayo, yun yung maganda eh. Kasi, Assured. kumbaga, sinisikret niya yung mga toxin, mga free radicals doon na nakukuha na binibigay natin na pagkain. So, magiging clean and healthy po yung kakainin natin. At saka yung binigay nating siksik sa liksik. Kasi sa panahon na to, kailangan din kasi nating maging open sa mga tao na maging aware din sila dun sa mga kinakain nila, lalo na sa paligid-ligid lang kung saan lang nila kinukuha at kakainin. Dahil sa panahon ngayon lang nauso yung yung mga buffet, mga restaurant. So, puro Anli. Ay, nako, ang sarap. All you can pwede doon eh. Talo ka, Kasi hindi ako
makakain lahat. Pag nakita ko yung ano. Isa lang siya, isang recipe lang. Okay, so yan po mga kaibigan na inyong pagdamutan na ating pong mga nakayanan dito, handog po ng Team Atubi. Sana po mayroon po kayong makuhang magagamit nyo sa inyong hanap buhay at kalusugan. Bueno, tayo po ipupunta sa ating mga kababayang nagsibati at nanonood po sa ngayon. Thank you ng marami. Tayo natin batiin ng... Yes, good afternoon kay Ma'am Juliet Galang Magadan. Ay, Juliet, ang ganda mo ha. Ayan, blessed afternoon daw, Team Atobi. Ayan. Good afternoon. Kay Shinju O. Ayan, good afternoon. Yes, Luz Pagpako, good afternoon. And Kim, ano yan? Kimit Jason. Bonjour. 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 Yan. Team Atobi, bakit wala na yung mga mahiwagang kamay ni WBA? Na-miss nila. Namimiss nila yung mahiwagang kamay. Ayan, Banda po dyan. ayan, kukunin namin yung kamay niya. Ayan, kay Sir Gibson Licong Castulo, good afternoon. Sino pa? Ayan, Sir Miguel. Miguel Lim, good afternoon. Erwin Liar, good afternoon po. Ayan, Sir Danilo Wenceslao Hi Almacen, po, good afternoon. hi. Yes, good afternoon. ayan kay Clarita Lachuan Lehao, good afternoon. Si Ian Corachia. Corachia. Kay Sammy Labasan, good afternoon. Ayan, kay Sir Marvin Junabaha, good afternoon, Team Atobi. Marami siyang Yes. alaga, inahin. Si Marcia, good afternoon. Ben Junior Sarmiento Suju, good afternoon. Ayan, kay Sir Efren Cruz, good afternoon. Thank you Yes, po. kay Ma'am. Kay Judith. Yes. Good afternoon. Kay Elisor Migalion, agree with you, madam. Madam Ana. Thank you po. Ayan, si Corazon G. De Leon, good afternoon. Joseph Terado. Yeah. Yes, good afternoon. Kay Miss Arlene Almasanadal, Ay, ate! Yes! Kumusta na? Kumusta na? Ayan, kay... Daryl Red. Si Daryl Red. Hindi kayo namamalik mata. Nasa Hong Kong siya ngayon kasi. Wala pa sa lubong. Sa lubong. Ayan, kay Ruby Ann Enriquez, good afternoon po. Good afternoon po. Yes. Kay Rebecca Kabanatan Dison. Hello Good po. afternoon kay Ma'am Senador Calma, good afternoon. And kay Jessie Book, good afternoon. Then, Toto Villarico. Olaira. Yes. Hi. Hello po. Kay Rene Boy Peralta Aragon, good afternoon po. Ayan, kay Ed Jackie Escuadro, good afternoon. Ayan, medyo malaman. Mahaba. Kay Sopronio Ponyong Protasio Navarro, Yes. good afternoon. Aba. Haba Oo. naman. Kay Boy Briones, hello Team Atobi. Hello po. Ayan, Teresa Galabay, good afternoon po. Love Team ko, Atobi. Julian. Team Atubi. Ayun, yan kay Love ko, ano to? Jolan. Dalan. Okay. Yes, good afternoon. Kay Sir Teddy Taniedo, yan lagi yung replay na nanonood eh. So, si Sir Narciso, Francisco, Teddy Navarro. Tizman, Kay Sir si Sherwin. Sir Sherwin Elmer Lucero. Ayun pala, mabanggit ko kay yung question ni Sir dati Elmer Lucero. Nag-message siya kay doon sa isang Facebook natin na yung binigay natin na sa table, depende po yan, sir. Hindi lang yung kung tutuusin nyo, hindi lang yung 300 something yung per day niya. May mga amount naman po daw weight nun. Yun ay per day, per head, per meal po yan. Kung may mga question kayo, sir, may mga numbers naman po kami. Pwede nyo kami i-contact o i-direct po kung kayo mag-question po sa amin. Ayan, ano nga yung contact numbers natin? Yes, pwede po kayo tumawag sa 0917-540-8887, 0917-875-4262 Smart, 0939-917-2858, 0939-917-2886. Kung sa landline naman po, 842-3003. Bilis ha? Yes. Pero makikita naman nila dyan. Naka-flash sa screen. Ako naka-flash. Yes, Ayan. ano po, ulitin natin sa May 25 Saturday, yung ating free seminar about doon sa kambing po. So, Ayan, Alis na kita-kita kayo. po tayo. Magpalis Alas 8 po yan ng umaga, dito po Oo. sa Villa Carolina 1, Tunasan, Muntinlupa po. At saka, Miss Rachel, paano po yung kanilang mga pagsubaybay sa ating Facebook? Ayan, sa Facebook page, ayan, mag-message lang po kayo sa amin kung meron kayong mga katanungan, sasagutin po namin kayo. At sa
Ayun, sa ating Subscribe. mag-subscribe. Huwag po kayong makalimot na mag-subscribe sa ating YouTube account. It's www.youtube.com/atovinanotech. Ayan. At sa ating website, ayan, kung yung mga curious dun sa ating products, ayan, pwede niyo pong bisitahin ng aming website. For more information. Ayan. Okay, so sa Sabado, meron pa rin po tayong farmer's talk. At the same time ay araw na po ng seminar, pre-seminar, patabaing kambing sa likod bahay. Ano ho? Yes. Okay, mawawala at asahan namin kayo at sana ingat po mga kaibigan dahil nag-uulan din paminsan-minsan. Oo, yun nga eh. Ayan, kaya bago-bago ang temperatura. Sa araw, uulan. Okay, thank you ng marami po sa inyong pagsubaybay. Ayan, hanggang sa muli po, magkita-kita ulit tayo sa Sabado. Ayan, maraming salamat po. Always remember, Team Matovi will continue to educate Share! And inspire others. Bye! Thank you! Thank you po! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Sariling atin ata to, Atovi Technology.